Ang dapit hapon sa syudad ay nagsisimulang magkulay ginto at kahel. Ang hangin ay mainit at maalinsangan. Ang amoy ng basang lupa mula sa pag-ulan kaninang tanghali ay nananatili pa rin sa hangin. Sa gilid ng kalsada, isang dalagang may mahabang itim na buhok ang bumaba mula sa isang angkas, may dalang isang brown na folder at isang maliit na bag. Ang pangalan niya ay Clara Santos, 24 na taong gulang, isang empleyado sa isang tindahan ng kosmetiko sa isang mall sa Cubao, na 3 araw nang nawawala ng motorsiklo matapos itong mahuli ng pulis sa isang biglaang checkpoint. Malinaw pa sa isipan ni Clara ang pangyayari. Pinahinto siya ng pulis sa gitna ng kalsada at kinumpiska ang kanyang motorsiklo sa dahilang hindi kumpleto ang kanyang mga papeles. Ipinaliwanag niyang naiwan lamang sa bahay ang kanyang ECC at handa siyang ipakita ito. Ngunit ang pulis na nakabantay noon, isang lalaking malaki ang pangangatawan na may matigas na mukha at unipormeng puno ng mga sagisag, ay tiningnan lamang siya ng may pang-iinis at sinabing, "Kung gusto mong mabilis na makuha ang motor, alam mo na ang gagawin, miss. Magdala ka na lang ng 10,000 para maayos na natin dito." Si Clara, na ayaw makipag-areglo sa ganoong paraan, ay piniling umalis na lang. Ngunit 3 araw na ang lumipas, hindi pa rin niya makuha ang kanyang motorsiklo mula sa presinto ng pulisya sa gilid ng lungsod. Sa araw na iyon, dumating si Clara na may matatag na determinasyon. Dala niya ang lahat ng kumpletong dokumento, orihinal na ECC, lisensya, photocopy ng deed of sale, at ang tiket ng paglabag mula sa opisyal. Isa lamang ang kanyang layunin, bawiin ang kanyang motorsiklo sa tamang paraan. Ang presinto ng pulis kung saan nakakulong ang kanyang motor ay malaki ngunit mukhang malungkot. Ang pintura sa mga pader ay kumukupas na. Ang bakuran ay puno ng mga nakumpiskang motorsiklo na maalikabok. May ilang mga opisyal na nakaupo at nagpapahinga sa harap ng istasyon. Ang ilan ay naninigarilyo habang naglalaro sa kanilang mga cellphone. Humakbang si Clara ng may kaba ngunit may katatagan. Magalang siyang bumati. "Magandang hapon po, sir. Kukunin ko po sana ang motor ko na na-impound 3 araw na ang nakalipas." Isa sa mga opisyal, isang binatang moreno na medyo gusot ang uniforme, ang tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. "Kunin ang motor." "Nasaan ang mga papeles?" tanong nito. "Heto po, sir," sagot ni Clara habang inaabot ang kanyang brown na folder. Binuksan ng opisyal ang folder, sinuri ito sandali at sinabi sa isang tamad na tono, ito yung nahuli sa ECC. "Rodriguez. Sige, maghintay ka muna. Tatawagin ko ang may hawak ng mga impounded na sasakyan." Naupo si Clara sa isang mahabang bangko, naghihintay habang nakatingin sa isang bulletin board na puno ng mga paalala. Bawal magbigay o tumanggap ng pera sa labas ng opisyal na proseso. Isang kabalintunaan, naisip niya. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang isang lalaki na nasa mga 40 anyos, may malaking tiyan at makapal na bigote. Sa paraan ng biglang pagtayo at pagyuko ng lahat ng iba pang opisyal, alam ni Clara na ito marahil ang kanilang pinuno. "Anong meron dito?" tanong ng lalaki sa isang mabigat na boses. "Ito po, Major. Itong babae, gusto kunin ang motor na nahuli, pero ayaw daw magbayad ng 10,000 administrative fee." Ang mga mata ng lalaki ay agad na tumalim nang tumingin kay Clara. "Ikaw yung tumanggi magbayad noon?" Napalunok si Clara. "Gusto ko lang po sanang sundin ang opisyal na proseso, sir. Kumpleto po ang lahat ng papeles ko. Hindi ko na kailangan ng maraming salita. Kung ayaw mong magbayad, huwag kang umasang makukuha mo ang motor mo rito," putol ng lalaki. Nagsimulang tumaas ang kanyang boses. Ilang mga pulis ang nagpigil ng ngiti na tila sanay na sa ganitong uri ng eksena. Dinala si Clara sa silid kung saan nakatago ang mga nakumpiskang gamit. Ang silid ay masikip, puno ng mga maalikabok na motorsiklo at mga estanteng puno ng mga papel ng ulat. Sa pader, nakasabit ang larawan ng hepe ng ECC at ang malaking sagisag ng kapulisan. Sinubukan ni Clara na manatiling kalmado. "Sir, pakiusap po, kumpleto po ang mga papeles ko. Payagan niyo po akong kunin ang motor ko. Kailangan ko po para sa trabaho. Kung mayroon man pong opisyal na bayarin, handa po akong magbayad sa cashier, hindi po dito." Ang lalaking may bigote, na nalaman niyang si Major Velasco, ay malakas na pumalakpak sa mesa.
Sa tingin mo hindi ko alam ang proseso, sigaw niya. Kung lahat ng tao ay katulad mo, walang aasenso dito. Gusto mo ng mabilis? 10,000. Kung hindi, kaya kong itago ang motor mo ng 2 buwan. Nagsimulang manginig si Clara, ngunit nanatiling matatag ang kanyang boses. Sir, naitala ko na po ito. I-report ko po kayo sa Internal Affairs Service kung patuloy ninyong gagawin ito. Bigla, sinipa ang mesa. Nagkalat ang mga papel. Lumapit si Major Velasco na namumula ang mukha. May lakas ka ng loob na pagbantaan ako. Sa tingin mo takot ako sa report? Ang malakas na boses ay umagaw ng pansin ng lahat sa labas ng silid. 2 batang opisyal na kanina ay nakaupo sa labas ay agad na pumasok. Umatras si Clara ng isang hakbang, sinusubukang panatilihin ang distansya. Hindi po ako nagbabanta, sir. Gusto ko lang po ng katarungan. Ngunit ang mga salitang iyon ay lalo lamang nagpagalit kay Velasco. Itinuro niya ang mukha ni Clara. Katarungan? Sa tingin mo, isang babaeng tulad mo ang magtuturo sa akin ng katarungan? 20 taon na ako sa serbisyo. Mas alam ko ang mga patakaran kaysa sa iyo. At nang hindi inaasahan, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Clara. Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong silid. Lahat ng naroroon ay natahimik. Napahandusay si Clara habang tinitiis ang sakit. Namula ang kanyang pisngi. Naluha ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya umiyak. Tumingin lamang siya ng diretso kay Velasco. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pinipigilang galit. Isa sa mga batang opisyal ay mukhang nataranta, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Sir, tama na po, wag dito. Baka may tsisisi. Ngunit hindi siya pinansin ni Velasco. Labas? Lumabas kayong lahat, sigaw niya. Nanatiling tahimik si Clara. Alam niyang kung lalabas siya ng silid ngayon, mawawala na lang basta-basta ang kanyang kaso. Ngunit alam din niyang hindi siya maaaring lumaban ng pisikal. Binuksan niya lamang ang kanyang bag, kinuha ang kanyang cellphone, at sa nanginginig na kamay, binuksan ang kamera. Nire-record ko po lahat, sir. Kung magpapatuloy po kayo ng ganito, ay re-report ko kayo. May ebidensya ako. Nagbago ang mukha ni Velasco, isang halo ng gulat at galit. Mabilis siyang lumapit at inagaw ang cellphone. Ang lakas ng loob mong mag-record. Akin na iyan. Pilit na tinataga ni Clara ang hawak, ngunit mas malakas ang katawan ni Velasco. Inagaw niya ang cellphone at ibinagsak ito sa sahig hanggang sa mabasag. Ngayon, wala ka ng ebidensya, di ba? Sabi niya habang sinisipa ang mga basag na piraso ng cellphone. Sa tingin mo madaling mag-report? Kaya kong pahirapan ang buhay mo sa buong syudad na ito kung gugustuhin ko. Sa wakas, tumulo ang luha ni Clara. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit at pagkadismaya. Napagtanto niyang ang mga taong tulad ni Velasco ay kayang gawin ang lahat ng gusto nila dahil sa pakiramdam na hindi sila saklaw ng batas. Ngunit sa kanyang puso, ipinangako niyang hindi siya mananahimik. Matapos ang insidenteng iyon, pinalabas si Clara sa silid. Naupo siya sa isang upuan sa harap ng presinto, nakayuko, mahigpit na hawak ang kanyang folder. Ramdam pa rin niya ang init ng sampal sa kanyang pisngi. Ang isa sa mga batang opisyal na sumubok pakalmahin si Velasco ay dahan-dahang lumapit. Miss, pasensya na po. Hindi po ako nakatulong kanina. Ngunit heto, kunin mo itong numero. May isinulat siya sa isang maliit na piraso ng papel at ibinigay ito kay Clara. Numero po iyan ng kaibigan ko sa Pinpias. Mapagkakatiwalaan po siya. Subukan niyo pong tawagan pero huwag niyo pong sabihin galing sa akin. Tiningnan ni Clara ang papel. May nakasulat na kay Corporal David Reyes, Pinpias. Dahan-dahan siyang tumango, itinago ang papel sa loob ng kanyang bag. Tumayo siya, tiningnan muli ang presinto na kahihiyan lamang ang idinulot sa kanya. Babalik ako, Major Velasco, mahinang bulong niya. Pero sa pagkakataong ito, hindi para kunin ang motor, kundi para hingin ang katarungan. Madilim na ang langit nang maglakad si Clara palayo sa presinto na iyon. Sa mga kalsada, nagsimula nang magsindi ang mga ilaw at umihip ang malamig na hangin ng gabi. Ngunit sa loob ng dibdib ni Clara, isang maliit na apoy ang nagsimulang mag-alab.
Ang apoy ng paglaban. Umuwi si Clara ng gabing iyon na may pasa sa mukha, ngunit may espiritong lalong lumakas. Alam niyang hindi magiging madali ang susunod na hakbang. Ang paglaban sa isang tiwaling opisyal ay hindi biro, lalo na para sa isang ordinaryong babaeng tulad niya. Ngunit alam din niyang ang pananahimik ay pagkatalo. Kinabukasan, determinado siyang tawagan ang numero ni Corporal Reyes at simulan ang unang hakbang tungo sa katarungan. Kahit pa nangangahulugan ito ng pagsugal sa sarili niyang kaligtasan. Kung mananahimik ako, patuloy nilang gagawin ang ganito sa ibang tao, sabi niya sa sarili. Pero kung magsasalita ako, baka may magbago. At doon, ang kwento ni Clara na puno ng sugat at katapangan ay tunay na nagsimula. Kinabukasan ng umaga, malamig pa ang hangin nang tingnan ni Clara ang kanyang mukha sa isang maliit na salamin. May pasa pa rin ang kanyang pisngi, ngunit matalim ang kanyang tingin. Hindi na takot kundi determinasyon. Suot niya ang isang lumang denim na jacket, dala ang isang maliit na bag, at isinuksok ang piraso ng papel na may numero ni Corporal Reyes sa kanyang bulsa. Sa nanginginig na kamay, tinawagan niya ang numero sa kanyang cellphone na bahagyang gumagana pa matapos ang insidente kahapon. Hello, magandang umaga po, sir. Ako po si Clara. Nakuha ko po ang numerong ito mula sa isang tao sa presinto 6. Rodriguez. Gusto ko po sanang mag-report tungkol sa pangingikil at karahasan mula sa isang opisyal ng pulis. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado at matatag. CJ, Miss Clara. Huminahon ka lang. Maaari ka bang pumunta sa opisina ng sa Camp Crame ng alas 10? Huwag kang mag-isa. Kung maaari, magdala ka ng saksi o ebidensya. Napalunok si Clara. Ang natitira ko lang po ay ang mga fragment ng video mula sa nasira kong cellphone. Pero tandang-tanda ko po ang lahat ng nangyari. Sapat na iyan para sa simula. Tutulungan ka namin pero mag-iingat ka. Kung maaari, huwag mong ipaalam sa sinuman sa presintong iyon na nag-report ka sa amin. Tumango si Clara kahit hindi siya nakikita ng kausap. Ibinaba niya ang telepono at huminga ng malalim. Sige po, Panginoon, tulungan niyo po ako sa pagkakataong ito. Ang opisina ng PPA sa Camp Crame ay mas formal at maayos kaysa sa presinto kung saan nagtatrabaho si Velasco. Malinis ang mga silid, may mga GCS camera sa bawat sulok, at mukhang disiplinado ang mga opisyal. Pumasok si Clara ng may mabagal ngunit matatag na mga hakbang. Si Corporal David Reyes ay isang binatang may palakaibigang mukha, nasa mga 30 taong gulang, na may paraan ng pagsasalita na tila kaswal ngunit puno ng otoridad. Pagkakita kay Clara, agad siyang tumayo at pinaupo ito. Narinig ko na ng kaunti mula sa kaibigan ko. Maaari mo bang ikwento ang buong pangyayari? Ikinuwento ni Clara ang lahat, mula sa iligal na checkpoint, sa pangingikil ng 10,000 piso, hanggang sa insidente ng pananampal at pagsira sa kanyang cellphone. Nakinig si Reyes nang hindi pumuputol, paminsan-minsan ay may sinusulat. Okay, miss. Seryoso ang kasong ito. Kung totoo ang lahat ng sinabi mo, ito ay isang malubhang paglabag. Ngunit kailangan kong maging tapat, maaaring maging mahaba at mapanganib ang proseso. Ang opisyal na inire-report mo ay may ranggong major at marami siyang koneksyon. Tumingin si Clara ng diretsyo. Wala akong pakialam kung gaano katagal. Gusto ko lang ng katarungan. Hindi lang para sa akin, kundi para sa ibang tao na maaaring tratuhin din ng ganito. Tinitigan siya ni Reyes ng malalim pagkatapos ay bahagyang umiti. Gusto ko ang mga taong matapang. Sige, tutulungan kita. Pero gagawin natin ang lahat ayon sa tamang proseso. Simula ngayon, ang kaso mo ay opisyal nang nasa ilalim ng aming investigasyon. Binigyan niya si Clara ng isang opisyal na ulat at pinirmahan ito. Ito ang katibayan ng iyong ulat. Huwag mo itong ipakita sa sinuman maliban sa akin. Tinanggap ni Clara ang papel nang nanginginig ang mga kamay. Pakiramdam niya, ito ang unang hakbang palabas sa kadiliman. 3 araw ang lumipas matapos isumite ang ulat. Nagsimulang makaramdam si Clara na may mali. Gabi-gabi, may isang motorsiklo na matagal na humihinto sa harap ng kanyang boarding house. May mga kakaibang mensahe na pumapasok sa kanyang cellphone mula sa hindi kilalang numero. Hindi pa tapos ang usapan, Neng.
Naglakas loob kang mag-report, ha? Maghanda ka na lang. Sa simula, sinubukan ni Clara na baliwalain ito, ngunit isang gabi, nakarinig siya ng malakas na ingay sa labas. May nagbato sa bintana ng kanyang silid. Ang bato ay binalot sa papel na may nakasulat na banta. Bawiin mo ang report mo kung ayaw mong mapahamak. Umiyak si Clara ng gabing iyon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam na siya ay nasusukol. Agad niyang tinawagan si Reyes. Sir, alam na nilang nag-report ako. Natatakot po ako pero ayaw kong umatras. Mabilis na sumagot si Reyes. Kalma lang, Clara. Huwag kang mataranta. Magpapadala ako ng patrol sa paligid ng tinitirhan mo ngayong gabi. Pero huwag ka munang lumabas. Bukas ng umaga, pumunta ka ulit sa opisina, pag-usapan natin ang susunod na hakbang. Kinabukasan ng umaga, mukhang tensyonado si Reyes. Hawak niya ang ilang mga dokumento habang mahinang nagsasalita. Clara, ang report mo ay nakarating na sa mga nakatataas, ngunit lumalabas na may pressure mula sa ibang panig para isara ang kaso. Nagulat si Clara. Pressure mula kanino, sir? Huminga ng malalim si Reyes. Si Major Velasco ay may direktang koneksyon sa hepe ng Traffic Division sa distrito na iyon. Sinusubukan nilang pagtakpan ang issue at binabaliktad pa ang mga pangyayari. Sinasabi nilang ikaw ang unang nanakit at nanira ng gamit sa presinto. Napatingin si Clara na nanlalaki ang mga mata. Ganoon po ba nila binabaliktad ang kwento? Pero huwag kang mag-alala. May paraan kami ng team ko. Nagpadala na ako ng liham sa internal investigation sa Maynila. Kung umakyat doon ang report, hindi na nila ito mapagtatakpan. Salamat po, Sir Reyes. Hindi ko po alam ang gagawin ko kung wala kayo. Isang bagay lang ang kailangan mo, Clara, malumanay na sabi ni Reyes. Huwag kang matakot. Isang linggo ang lumipas, isang maliit na himala ang nangyari. Isang batang opisyal na naroon sa silid kasama si Velasco, ang taong nanahimik lamang noong sinampal si Clara, ay lihim na tumawag kay Clara. Ang pangalan niya ay Jimenez. Miss Clara, hindi ko na po kayang tiisin ang kawalang katarungan. Nanahimik po ako noon, pero mayroon po akong kopya ng footage mula sa silid na iyon. Itinago ko po ito dahil natakot akong baka burahin nila. Halos hindi makapaniwala si Clara. Seryoso ka? Opo. Pero pakiusap, huwag niyo pong sabihin galing sa akin. Kung malaman tapos na ang karera ko. Malinaw na ipinapakita ng recording ang mga pangyayari sa silid. Sinipa ni Velasco ang mesa, sinampal si Clara, at inagaw ang kanyang cellphone. Malinaw din ang kanyang boses. Bigyan mo ako ng 10,000. Kung hindi, ikukulong ko ang motor mo. Agad na kinopya ni Reyes ang video at isinama ito sa opisyal na investigasyon. Ngunit sa hindi malamang dahilan, kumalat ang video sa social media. Sa loob ng ilang oras, ang mga hashtag na Justice for Clara at Pulis Abusado ay naging trending sa Twitter at TikTok. Daan-daang libong netizen ang nagbuhos ng kanilang galit sa mga comment section. May ganitong pulis pa pala sa panahon ngayon? Saludo kay Clara. Ang tapang niyang lumaban. Hulihin si Major Velasco. Huwag lang ang maliliit na tao ang parusahan. Naging interesado rin ang pambansang media. Dumating ang mga reporter sa Camp Crame at nagsimulang makilala ng publiko ang pangalan ni Clara. Isang linggo matapos mag-viral ang video, ang presinto kung saan nagtatrabaho si Velasco ay pinasok ng isang team mula sa pambansang tanggapan ng V. Isang biglaang inspeksyon ang isinagawa. Hinalughog ang kanyang opisina at lumabas ang iba't ibang mga lumang ulat tungkol sa pangingikil. Ipinatawag si Clara bilang pangunahing saksi. Sa pagkakataong ito, naupo siya sa silid ng interogasyon hindi bilang isang takot na biktima, kundi bilang isang matatag na saksi. Dinala si Velasco na may malungkot na itsura. Maputla ang kanyang mukha, walang laman ang kanyang mga mata. Nang makita si Clara, yumuko siya at mahinang bumulong, nanalo ka, ano? Tiningnan siya ni Clara ng walang emosyon. Hindi po ako ang nanalo, sir. Ang katotohanan ang nanalo. Ilang araw ang lumipas, lumabas ang opisyal na balita.
Si Major Velasco ay itinalaga bilang suspect sa kaso ng pangingikil at karahasan laban sa isang sibilyan. Tinanggal siya sa kanyang pwesto, isinailalim sa etikal na paglilitis, at pansamantalang ikinulong. Muling tumayo si Clara sa harap ng presinto na iyon. Ang lugar kung saan siya sinampal at pinalayas. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang sitwasyon. May isang malaking tarpaulin na nakasulat, Zone of Integrity, Key Corruption-Free Territory. Bahagya siyang ngumiti. Hawak niya ang susi ng kanyang motorsiklo. Sa wakas, opisyal itong ibinalik sa kanya nang walang kahit isang sentimong iligal na bayarin. Sinalubong siya ni Corporal Reyes sa labas. Tapos na, Clara. Malaya ka na. At salamat dahil naglakas loob ka. Maraming ibang tao ngayon ang nagsisimula na ring mag-report. Tiningnan siya ni Clara nang may pasasalamat. Gusto ko lang pong mamuhay ng tahimik, sir. Pero kung mananahimik ako, hindi magbabago ang lahat ng ito. May binago kang malaking bagay, sagot ni Reyes. At dapat mong ipagmalaki iyon. Nagkamay sila. Pinaandar ni Clara ang kanyang motorsiklo. Ang tunog ng makina na dati simbolo ng problema ay ngayon parang isang awit ng tagumpay. Dahan-dahan siyang nagmaneho sa daan ng hapong iyon na may maliit na ngiti at malayong tingin. Sa kanyang mga mata, hindi na takot ang makikita, kundi ang paniniwala na ang katapangan ng isang tao ay maaaring magbago ng maraming bagay. Ilang buwan ang lumipas, inimbitahan si Clara bilang tagapagsalita sa isang kaganapan ng isang komunidad ng kababaihan laban sa kawalang katarungan. Tumayo siya sa harap ng 12 ng tao, nanginginig ang boses ngunit matatag. Hindi po ako sinuman. Isa lang po akong ordinaryong babae na gustong mamuhay ng tahimik. Ngunit nang ako ay tratuhin ng hindi makatarungan, napagtanto kong kung mananahimik ako, pinapayagan ko silang apihin ang iba. Kaya't huwag po kayong matakot lumaban hanggat tayo ay nasa panig ng tama. Pumalakpak ang mga tao sa silid. Sa gitna ng mga manonood, buong pagmamalaking gumiti si Reyes. Sa labas ng gusali, ang langit ay muling nagkulay ginto. Tulad ng simula ng kwento ni Clara noon. Ngunit sa pagkakataong ito, walang takot, walang sugat, tanging liwanag at kalayaan. Sa kulturang Pilipino, ang kwentong ito ay naging simbolo na ang katapangan ng maliliit na mamamayan ay kayang yugyugin ang isang malaking sistema, basta't ginawa ng may mabuting hangarin, matibay na ebidensya, at malinis na puso. Hindi lang naibalik kay Clara ang kanyang motorsiklo, kundi naibalik din niya ang tiwala ng lipunan na mayroon pa ring katarungan hanggat mayroong isang taong handang ipaglaban ito. Ilang linggo matapos mag-viral ang kanyang kaso at opisyal na matanggal si Major Velasco, sinubukan ni Clara na bumalik sa normal na buhay. Nagtrabaho siyang muli sa tindahan ng kosmetiko, nakikipag-usap sa mga customer, at mumingiti tulad ng dati. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi pa ganap na naghihilom ang sugat. Minsan, kapag nakakakita siya ng pulis sa kalsada, bigla na lang naninigas ang kanyang katawan. Naaalala pa rin niya ang tunog ng sinipang mesa, ang tunog ng sampal na umalinggaw sa masikip na silid. Hindi ako pwedeng manatiling may trauma, sabi niya sa sarili sa harap ng salamin. Nanalo na ako. Nalampasan ko na ang lahat. Ngunit ang tagumpay na iyon ay may kapalit. Nagsimulang magbulungan ang ilang kasamahan sa trabaho. Siya si Clara na nag-viral, yung lumaban sa pulis, di ba? Sabi nila tinulungan daw siya ng isang opisyal sa V, kaya nanalo. Umiti na lang si Clara ng mapait. Alam niyang madalas manghusga ang mga tao. Ngunit para sa kanya, ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng pagpapatunay. Isang hapon, nakatanggap si Clara ng isang sulat na walang pangalan sa harap ng kanyang boarding house. Ang sulat ay walang nagpadala, isang puting sobre lamang na may itim na tinta na nakasulat, hindi pa tapos. May naghihintay sa iyo sa likod. Matagal niyang tinitigan ang sulat, naninikip ang kanyang paghinga. Isang masamang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Agad niyang tinawagan si Corporal Reyes. Sir, nakatanggap po ako ulit ng banta. Kalma, Clara. Huwag kang mataranta. Pupunta ako dyan ngayon. Kalahating oras ang lumipas, dumating si Reyes, kasama ang dalawa pang kasama. Sinuri nila ang lugar sa paligid ng boarding house at may natagpuan sa paradahan. Isang motorsiklo na bahagyang nasunog.
Nagulat si Clara nang makilala niya ito. Diyos ko, motor ko to. Patay na ang apoy, ngunit matapang pa rin ang amoy ng gasolina. Tumingin si Reyes ng seryoso. Hindi ito nagkataon lang. May nagpapadala ng mensahe. Halos maiyak si Clara, ngunit pinakalma siya ni Reyes. Makinig ka sa akin, Clara. Hindi ito ang katapusan. Baka gusto nilang gumanti, pero ito mismo ang patunay na nasa tamang landas tayo. Agad niyang tinawagan ang forensic team. Kinolekta ang mga larawan at natirang gasolina. Samantala, nagsimulang magkumpulan ang mga residente para tingnan ang nangyari. Mula ng gabing iyon, inilipat si Clara sa isang safe house ng IS para sa kanyang pansamantalang kaligtasan. Ang safe house ay nasa isang liblib na bahagi ng lungsod, napapaligiran ng mga kawayan at sariwang hangin. Doon, sinubukan ni Clara na muling ayusin ang kanyang buhay. Isinulat niya ang lahat ng pangyayari sa isang tala-arawan. Petsa, pangalan, oras, lahat ng maliliit na detalye. Madalas dumalaw si Reyes para tingnan siya, minsan ay may dalang pagkain o mga bagong balita. Magandang balita, Clara. Mula sa investigasyon, 2 tauhan ni Velasco ang tumulong sa pagsunog ng motor mo. Nasecure na sila. Tumingin si Clara sa kanya ng dahan-dahan. Pero bakit po, sir? Bakit nila ako patuloy na tinutugis? Gusto ko lang naman ng katarungan. Dahil sinampal mo ang isang sistemang matagal ng bulok, mahinang sagot ni Reyes. Pero maniwala ka, ang mga taong tulad mo ang dahilan kung bakit kami sa V ay patuloy na lumalaban. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Clara. Sa labas, naririnig ang huni ng mga kuliglig. Tumingin siya sa langit mula sa bintana at bumulong, kung ito ang daan na kailangan kong tahakin, magiging matatag ako. Hindi ako aatras. Ngunit lumalabas na hindi lamang mula sa mga tauhan ni Velasco ang pressure. Isang araw, ipinatawag si Reyes ng kanyang superior at pinagalitan. Reyes, alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? May mga kaibigan si Velasco sa pambansang tanggapan. Ayaw nilang nakikialam ka ng masyado. Pero, sir, ginagawa ko lang po ang trabaho ko. May malinaw na ebidensya. Alam ko, pero may utos na ipagpaliban muna ang kaso, para daw sa internal stability. Tumingin si Reyes sa sahig, nanigas ang kanyang panga. Kung ang ibig sabihin ng stability ay pagbubulag-bulagan sa krimen, ayoko pong maging bahagi niyan. Pagkalabas sa silid na iyon, agad na tinawagan ni Reyes si Clara. Clara, baka kailangan nating humanap ng ibang paraan. Kung nahaharangan tayo sa loob ng institusyon, maaari nating itulak ito sa pamamagitan ng media at mga human rights groups. Sandaling natahimik si Clara, pagkatapos ay tumango. Kung kailangang labanan ang sistema, gagawin po natin. Ayokong mabaon na lang sa limot ang kasong ito. Sa huli, nakipagtulungan si Reyes at Clara sa isang legal aid group at isang komunidad laban sa pangingikil. Nagdaos sila ng isang maliit na press conference sa Maynila. Dumating si Clara na maisuot na simpleng damit, walang makeup ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pambihirang katapangan. Hindi ko po layuning pabagsakin ang institusyon ng kapulisan, sabi niya sa harap ng kamera. Gusto ko lang pong ipakita na marami pa ring mabubuting tao sa loob nito, tulad ni Sir Reyes, na nangangailangan ng suporta ng taong bayan para labanan ang mga bulok. Ang mga salitang iyon ay muling yumanig sa publiko. Nagsimulang muling i-cover ng malalaking media outlet ang kanyang kwento. Sa pagkakataong ito, may pamagat na iklara, ang biktima na tumangging manahimik, isang simbolo ng katapangan sa gitna ng kawalang katarungan. Nagsimulang dumaloy ang mga donasyon para tulungan si Clara na ayusin ang kanyang buhay. Inimbitahan pa siya ng ilang unibersidad para magsalita tungkol sa katapangan ng kababaihan sa larangan ng batas. Ngunit sa likod ng lahat ng atensyon, hindi pa rin tuluyang nawawala ang panganib. Isang gabi sa safe house, nakatanggap si Reyes ng isang nakakagulat na balita mula sa kanyang kasamahan. Pre, mag-ingat ka. May report na kasama na rin ang pangalan mo sa listahan ng mga nakakahadlang sa proseso. Anong ibig sabihin yan? Maaari ka nilang ilipat o i-suspend. Mag-ingat ka. Matagal na tinitigan ni Reyes ang screen ng kanyang cellphone. Alam niyang ang paglaban para sa katotohanan ay nangangahulugan din ng pagsugal sa kanyang karera.
Ngunit nang lumingon siya kay Clara na nagbabasa ng libro sa sala, alam niyang hindi siya maaaring huminto. Hanggat may mga taong tulad niya, bulong niya, hindi ako yuyuko. Ilang araw ang lumipas, naging totoo ang banta. Opisyal na inilipat si Reyes sa isang traffic unit sa labas ng lungsod bilang bahagi ng T-rotation. Ngunit bago umalis, kinausap niya si Clara. Baka hindi na kita masamahan palagi, pero naipasa ko na ang lahat ng dokumento sa Central Team. Nangako silang ipagpapatuloy ang kaso. Sir Reyes, hindi ko po alam kung ano ang sasabihin. Kung hindi po dahil sa inyo, baka sumuko na ako. Huwag mong sabihin iyan. Ikaw ang pinakamatapang sa ating lahat. Matagal silang nagkamay. Nagluha ang mga mata ni Clara, ngunit ngumiti siya. Ilang buwan ang lumipas. Opisyal na nahatulan si Major Velasco. Hinatulan siya ng 3 taong pagkakakulong at dishonorable discharge mula sa serbisyo. Naging malaking balita ito sa maraming media. Ngunit sa kabilang banda, tuluyan nang inilipat si Reyes sa isang malayong lugar. Sinubukan siyang tawagan ni Clara ilang beses, ngunit bihira itong sumagot. Isang umaga, nakatanggap si Clara ng isang sulat sa pamamagitan ng koreo. Sa loob, may isang simpleng sulat kamay. Clara, huwag kang titigil maniwala. Ang katarungan ay hindi laging mabilis, ngunit laging dumarating para sa mga matyaga at tapat. Reyes. Dahan-dahang tumulo ang luha ni Clara. Tumingin siya sa labas ng bintana, nakikita ang mga batang naglalaro sa kalsada, tumatawa ng walang takot. Siguro, ito ang kahulugan ng tagumpay, mahinang sabi niya. Hindi tungkol sa panalo sa korte, kundi sa panalo laban sa takot. Isang taon ang lumipas, nagtatrabaho na si Clara bilang isang volunteer sa legal aid group kung saan siya unang humingi ng tulong. Tinutulungan niya ang mga maliliit na mamamayan na kinumpiska ang mga motor ng walang dahilan, na tiniketan ng walang basehan, na walang boses. Sa kanyang mesa, may isang maliit na larawan niya kasama si Reyes sa harap ng gusali ng GIS noong una niyang isinumite ang ulat. Sa ilalim ng larawan, isinulat niya gamit ang isang marker, ang katarungan ay nagsisimula sa katapangan ng isang tao. Isang araw, isang matandang babae ang lumapit na mailuha sa mga mata, dala ang isang hindi malinaw na tiket. Anak, tulungan mo ako. Hinihingan nila ako ng 20,000 para mailabas ang motor ng anak ko. Ngumiti si Clara ng malumanay. Kalma lang po, Nay. Lalabanan po natin sila ng sama-sama, pero sa tamang paraan. At habang tinutulungan niya ang matanda na umupo, ipinakita ng kamera ang mukha ni Clara na ngayon ay puno ng kapanatagan at tiwala. Wala nang takot sa kanyang mga mata, tanging katapangan, karanasan, at diwa upang itaguyod ang katarungan para sa iba. Nakilala ng publiko si Clara hindi na bilang biktima ng aroganteng pulis, kundi bilang isang batang aktivista laban sa korupsyon. Naging inspirasyon siya sa maraming tao, lalo na sa mga kababaihan, na maglakas loob magsalita kapag inaapi. Samantala, sa ibang lungsod, si Reyes, na ngayon ay may ranggong police lieutenant, ay tahimik na sinusubaybayan ang pag-unlad ni Clara mula sa malayo na may hindi masabing pagmamalaki. Binago niya talaga ang mundo, bulong niya habang ngumingiti. At sa gayon, ang kanilang kwento ay nagtapos hindi sa kapaitan, kundi sa isang moral na tagumpay at bagong pag-asa para sa bansa. 2 taon na ang lumipas mula sa madilim na araw na iyon sa presinto. Ang pangalan ni Clara Santos ay kilala na ngayon hindi bilang biktima, kundi bilang simbolo ng katapangan ng kababaihan laban sa kawalang katarungan. Madalas siyang maimbitahan sa mga seminar, mga kaganapan sa unibersidad, at maging sa telebisyon. Ang kanyang mukha ay nagkalat sa social media na may mga mensaheng nagbibigay inspirasyon. Ngunit sa likod ng lahat ng atensyon, may isang bagay siyang hindi pa natatagpuan, ang kapayapaan ng puso. Sa tuwing ibinabahagi niya ang kwento ng kanyang pakikibaka, palagi niyang naaalala ang isang pangalan, David Reyes. Ang batang pulis na sumama sa kanya sa gitna ng unos at nawala na lang matapos mailipat sa isang malayong lugar. Isang gabi, pagkatapos dumalo sa isang talakayan tungkol sa batas sa Maynila, mag-isang nakaupo si Clara sa balkonahe ng hotel, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod. Binuksan niya ang mga lumang mensahe sa kanyang cellphone, ang tanging huling mensahe mula kay Reyes. Ang katarungan ay hindi laging mabilis, ngunit laging dumarating para sa mga tapat. Tumulo ang kanyang luha.
Nakuha ko na po ang katarungan, Sir Reyes. Pero parang hindi pa tapos dahil hindi niyo po alam kung gaano kalaki ang utang na loob ko sa inyo. Isang umaga, nakatanggap si Clara ng isang email mula sa isang human rights organization sa Cebu. Iniimbitahan siya bilang panauhing tagapagsalita sa isang kaganapan na may temang iintegridad sa likod ng uniforme. Ngunit ang nagpatigil sa kanya ay ang pangalan ng isa sa mga organizer, Police Lieutenant David Reyes. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang pangalan. Matagal niyang tinitigan ang screen. Kumakabog ang kanyang puso. So, nandoon pa rin pala kayo, sir. Nang walang pag-aalinlangan, sinagot niya ang imbitasyon at sinabing dadalo siya. Ngunit sa kanyang puso, hindi lamang ito isang kaganapan. Ito ay isang pagkakataon upang isara ang isang bilog na hindi pa natatapos. Nang araw na iyon, ang bulwagan ng isang unibersidad sa Cebu ay puno ng mga pulis at mga mag-aaral ng abogasya. Dumating si Clara na maisuot na simpleng puting blusa at nakatali ang buhok. Nang tawagin ang kanyang pangalan upang umakyat sa entablado, umalingaw ang palakpakan. Nagsalita siya ng may malumanay ngunit matatag na boses. Ang katarungan ay hindi nagmumula sa posisyon, kundi sa pusong may tapang natanggihan ang mali kahit nag-iisa. Muling umugong ang palakpakan. Ngunit sa gitna ng karamihan, huminto ang kanyang tingin sa isang tao sa likurang hanay. Isang lalaking nakauniporme ng pulis na may mga matang kasing kalmado tulad ng dati. Si Lieutenant David Reyes. Pagkatapos ng kaganapan, naghintay si Clara sa labas ng bulwagan. Dahan-dahang lumapit si Reyes. Mainit ang kanyang ngiti, ngunit may luha sa kanyang mga mata. Clara. Sir Reyes. Saglit silang natahimik. Umihip ang hangin ng hapon, dala ang mga alaala na dati mabigat ngunit ngayon ay magaan na. Akala ko nakalimutan mo na ako, sabi ni Reyes habang bahagyang tumatawa. Paano ko po kayo makakalimutan, sir? Kung hindi po dahil sa inyo, marahil hindi ako nakatayo sa entablado kanina. Ginawa ko lang ang tungkulin ko, Clara. Hindi po, sir. Tinuruan niyo po ako ng tunay na kahulugan ng katarungan. Hindi lang sa papel, kundi sa puso. Tinitigan siya ni Reyes ng malalim. Ipinagmamalaki kita. Naging inspirasyon ka na sa maraming tao ngayon. At ipinagmamalaki ko pong natulungan ako ng isang taong tulad ninyo. Nagtawanan sila at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Clara ang tunay na kapayapaan sa kanyang puso. Nang gabing iyon, naupo si Reyes at Clara sa isang maliit na kainan malapit sa dagat, nagbabahagi ng kape at turon. Walang formalidad, walang kamera, dalawang tao lamang na sabay na dumaan sa dilim. Akala ko noon, wasak na ako, mahinang sabi ni Clara. Pero lumalabas na ang sugat pala ang naging liwanag. Liwanag, tanong ni Reyes habang ngumingiti. Opo. Dahil mula doon, nalaman kong nakakahawa pala ang maliit na katapangan. Ngayon, maraming tao ang lumalapit sa akin. Hindi para humingi ng awa, kundi para humingi ng lakas ng loob na lumaban din. Tumango si Reyes. Alam kong magiging ganito ka mula pa noong unang beses kang pumunta sa opisina ng VI. Tumingin si Clara sa kalangitan. Minsan, natatakot pa rin ako, sir. Pero natutunan kong ang takot ay hindi senyales ng kahinaan. Senyales ito na tao pa rin tayo. Tiningnan siya ni Reyes ng may pagmamalaki. At ang katapangan ay kapag patuloy kang humahakbang kahit natatakot. Pareho silang natahimik. Tanging ang tunog ng mga alon ang maririnig. Ang simpleng sandaling iyon ay parang isang pagpapagaling sa lahat ng sakit ng nakaraan. Ilang buwan matapos ang kanilang pagkikita, nagsimulang muling magtulungan si Clara at Reyes. Sa pagkakataong ito, hindi bilang isang nagrereklamo at isang investigador, kundi bilang mga kasosyo sa lipunan. Bumuo sila ng isang programa sa pagitan ng komunidad at ng mga tapat na pulis, walang takot, walang lagay. Ang programa ay umikot sa mga paaralan, palengke at mga barangay. Tinuruan ni Reyes ang mga mamamayan kung paano mag-report ng ligtas. Nagbigay naman si Clara ng motibasyon upang huwag matakot tanggihan ang pangingikil. Isang araw sa isang maliit na nayon, isang batang babae ang lumapit kay Clara at sinabing, Ate Clara, gusto ko pong maging tulad ninyo. Matapang magsalita kapag may mali. Ngumiti si Clara at hinaplos ang buhok ng bata.
hindi mo kailangang maging ako. Maging sarili mo lang na tapat at matapang. Si Reyes, na nakatayo sa malapit, ay tiningnan ang eksena na mailuha sa mga mata. Tingnan mo, ngayon ikaw na ang nagtuturo ng katapangan sa bagong henerasyon. Tumingin pabalik si Clara at mumiti ng malumanay. Kayo po ang unang nagtanim ng buto. Ilang panahon ang lumipas, tumanggap si Clara ng isang pambansang parangal mula sa Commission on Human Rights para sa kanyang kontribusyon sa pakikibaka para sa katarungan. Sa kanyang talumpati, tumayo siya ng tuwid sa isang malaking entablado, suot ang isang simpleng puting barutsaya. Hindi po ako bayani. Isa lang po akong ordinaryong tao na minsang tinrato ng hindi makatarungan at piniling hindi manahimik. At gusto ko pong magpasalamat sa isang tao sa silid na ito na nagpaalala sa akin na ang batas ay hindi para sa malalakas, kundi para sa tama. Itinutok ng kamera si Reyes na nakaupo sa hanay ng mga panauhin. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong silid. Pagkatapos ng seremonya, bumaba si Clara sa entablado at nilapitan siya. Nagtagumpay po tayo, sir. Hindi tayo, Clara. Ikaw. Hindi po mangyayari ang lahat ng ito kung wala kayo. Ngumiti si Reyes, pinipigilan ang pagluha. Kung ganoon, ipagpatuloy natin ang laban na ito. Marami pa ring nangangailangan malaman ang tunay na kahulugan ng katarungan. Opo, sir. Pero sa pagkakataong ito, hindi na bilang biktima at tagapagligtas, kundi bilang magkasama. Ilang taon ang lumipas, sa isang simpleng silid sa isang tanggapan ng legal aid, nakaupo si Clara na nagsusulat ng isang liham para sa mga batang mag-aaral ng abogasya na kanyang ginagabayan. Maayos ang kanyang sulat kamay. Mga anak, ang katarungan ay hindi isang bagay na hinihintay nating bumagsak mula sa langit. Ito ay ipinaglalaban. Minsan may kasamang luha, minsan may kasamang sugat. Ngunit maniwala kayo, hanggat kayo ay nasa panig ng tama, hindi kayo kailanman nag-iisa. Pinirmahan niya ang sulat at tumingin sa dingding ng kanyang opisina. Nakasabit doon ang 2 larawan, isa niya kasama ang mga residente sa isang kampanya laban sa pangingikil, at isa pang maliit na larawan niya katabi si Reyes. Pareho silang nakangiti sa harap ng watawat ng Pilipinas. Matagal na tinitigan ni Clara ang larawan at mahinang sinabi, sa wakas, nagkaroon ng kahulugan ang lahat ng sugat. Sa labas, dahan-dahang lumubog ang araw sa likod ng mga puno. Ang sinag nito ay mainit na tumama sa mukha ni Clara, at sa hangin, tila maririnig ang isang mahinang bulong na dati niyang narinig. Ang katarungan ay hindi laging mabilis, ngunit laging dumarating para sa mga tapat. Ngumiti si Clara, ipinikit ang kanyang mga mata at hinayaang balutin siya ng liwanag ng dapit hapon. Ngayon, wala nang takot, tanging kapayapaan, pasasalamat at pagmamalaki. Ang kwento ni na Clara at Reyes ay nagpapatunay na ang katapangan na may kasamang katapatan ay mas malakas kaysa sa kapangyarihang mapanlinlang. At sa huli, ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa katarungan.